Transfer bayang hapon si Sir Mark Jason Galileo atong OIC Administrator din sa Philippine National Red Cross sa Osamis Branch. Yes, sir. Okay. Philippine Red Cross yun, sir. No, wala na siya national karon. Philippine Red Cross Oh, na, sir? yes, sir. Okay. Philippine Red Cross na siya. Okay. Okay, sir. Mayong hapon, sir. Mayong hapon po, sir. Yes. Sir, nagka-istorya mi ni Sir Junila sa Bureau of Fire Protection. Yes, Doon yes, na sir. mo ipahigayon daw mga blood leaping. Ano sana siya may tapo, sir? Yes, sir. Before na siya nga kuan nga schedule gibali, this will be coming karong March 10. That will be on March 10. I think it's a whole day activity here diri sa to ang office, diri sa tong blood bank siya i-held ang bloodletting activity. Before that mango, the month before, nagbisita si Sir Jonella diri sa ato ang opisina gyud actually we've been partner with Bureau of Fire Protection for so many years na in regard to the bloodletting activities kaning pag-promote nato sa voluntary blood donation. And then we're very kining happy and kining privilege nga nabalik siya nga aktibidades sa Bureau of Fire nga na-appeal mi silang programa. And actually we also did motorcade last Monday together with the other private sectors and other government agencies. Naglibot sa tibuok Ozamis para atong kini i-promote ang pang safety sa fire and the prevention sa Fire Prevention Month. And then one of the program and activities nga gi-implement sa Bureau of Fire and Protection is to also to promote the voluntary blood donation program. Nga sila mismo ang mag-sponsor, which is kibali mahitabo siya karong March 10 diri sa ato ang opisina. Dire sa opisina. Yes, sir. And I've heard nga they also invited some other uniform personnel and other partners para mas madaghan pa ang mga donors nga makuha nato kanang adlaw. Sir, inaana, sir, doon na mo target ana, sir, kung pila ka unsay tawag niyo bag ba? Blood bag. Oh, Actually, sir, every blood donation manggod, we don't limit. As much as kung sa kadaghan gid among madala, amo na siyang dawaton kay kuan manggod, sir, when it comes to blood availability and blood dispensing manggod, dili manggod pud ta maglimit pud sa kada pasyente nga mokuha og dugo kay in fact every patient mukuha na sila dugo pinakagamay isa, pinakadaghan upat, duha, tulo, and not just one time, magbalik-balik pa na siya depende sa kondisyon sa pasyente. So dili gid nato matansya ang ato ang inventory sa ato ang mga blood units kung kaigo bagid siya para sa panginahanglanon sa mga pasyente nato diri sa Ozamis City. Not just Ozamis City, we also serve nearby hospitals in the province. So mas malipay nami kung mas daghan ang dugo nga atong makuha para mas daghan tang mas stock and mas daghan tang maserbisyuhan nga mga pasyente. Kay ang ato ang blood bank refrigerator kay dako man so maka-accommodate siya og daghan nga mga blood units. so kita dire sa Red Cross blood bank ta. Yes, sir. Bali gitawag tang isa sa mga blood bank nga kung kuan pa sa blood banking term pa na siya gitawag nga blood service facility. Usa ta ka blood service facility where one of it. Duha na ka klase nga tong blood service facility, natay gitawag nga blood center ug naputay gitawag nga blood collecting unit. And just to include pod ang ato ang blood station kung tulo siya kibali to include the blood station. So ako lang isa-isahon siya. Ang blood center, ang example na ko mahatag ana is diri sa Misamis Occidental, duha na sila, si MOPH ug si Mars Medical Center. Kini sila nga blood center is hospital based, kumbaga naa sila sulod sa hospital. So swerte ang mga pasyente nga ma-admit ngadto nga mga hospital based nga blood bank kay maka-access sila dayon sa dugo kay naa naman sa sulod sa facility ang blood bank.
unlike those patient nga na hospital sa mga laing hospital nga dili siya gitawag ito blood station, ang mga hospital mahogya po sila blood station kay kami mga blood bank isa sa mga obligasyon pod nga mag-provide or mag-station og dugo sa mga hospital para mas dali ang access. But the problem is we cannot kuan man gud accommodate the census nga kinahanglan bitaw sa mga hospitals kay due to limited ra pod ang stock pod nato, di nato mabahin-bahin ba. So that is why ang kasagara na lang sa mahitabo is mo refer lang ang mga blood kini mga blood station sa mga hospital mangutana sa mo kung unsay available nga unit namo, unsa nga available nga mga component o pila ka buok para ma-serve namo ang ilahang mga panginahanglan. So si Philippine Red Cross diri sa Misok tulo mi ka buok, na si Oroqueta, na si Tanggob ug napod si Uzamis which is kami. So nabilong mi sa category nga blood collecting unit. So we collect blood, we store blood, and we dispense blood, but we cannot process. We cannot do the testing here. So isa na sa challenge namo. By the way, there is sa Uzamis City nga Philippine Red Cross, isa sa challenge namo is we have to bring our blood units to our blood centers. Kaya ang mga blood centers magud lahi magud si DOH, lahi pud sa Red Cross. But we are in the same we are on the same umbrella sa blood network. Ang kuan lang, ang amo lang pag-process naman tay kagaling tong mga system nga ginagamit gud, so dili pwede nga amo ang mga blood units among i-process sa lain. So we have to bring our own blood units sa mga blood centers. So ang pinakadali namo nga access nga blood center is si Iligan and Pagadian. So ang isa na sa challenge namo gyud nga every time nga mag-testing sa blood because we have to bring blood there. Wala may mobilization, wala may sakyanan. So amo nang isa sa amo ang gi pangandoy nga makasakyanan lang pud unta mi ba para magamit namo sa among during bloodletting, tapos magamit namo sa pagdala sa mga dugo nito sa mga blood centers for testing. Kay kinahanglan magud siya nga ang dugo kuan ba kining safe siya sa pagtransport, tapos naapod siya sa well ventilated nga kuan kana dili init, so bugnaw pud ang iyahang iyang storage while transporting the blood kay dapat kuan magud kining murag gadalag itlog magud ang dugo, so dapat imo siyang ampingan gyud nga dili siya maunsa kay basi mahimulay siya madaot nga dili na noon masayang na noon siya, dili na noon ma-serve sa dugo. So isa na sa among mga training sa among mga medtech dire kung saon pag-handle perfectly ang mga blood units para safe siya maabuno sa ato mga pasyente. So diri pod sa Uzamis City nga Philippine Red Cross, sir, just recently this initiative has just started last year nga kay for the past few years si Red Cross can only dispense whole blood, but time goes by, just recently lang pod ang DOH strictly implemented nga kung by component na gid siya, kung unsa nga component ang gi-request sa hospital mo pod nga component gid ang ihatag. And mostly gyud sa mga requests diri sa ato ang mga hospitals kay mga pack RBC, katong mga red blood cells. Ano to bang kuan gi-separate na ang mga component. By the way, before we continue about that, aside man gud sa blood type, di ba upat man na siya ka blood type, A, B, O, B ug A. Aside sa blood type, naputay gitawag component. Daghan pang wala kabalo pud ani. Even ikaw, wala kabalo. Naputay gitawag nga component. So ang pinaka-common nga component sa dugo is kaning whole blood, pack RBC, red blood cells, and platelet. Muna pinaka-common, especially karon nga ning fluctuate ang atong dengue cases. So mostly sa gina-request ana sa mga hospital sa mga dengue patients is kining gitawag natong platelet concentrate. So kami diri sa Philippine Red Cross Uzamis City Chapter particularly, we are very fortunate nga na aprubahan mi sa among national headquarters nga maka-release og component na. Unlike before nga whole blood na gid among ma-release. So karon pwede na may maka-release og pack RBC,
And then also pinaagi sa generous nga kasing-kasing sa one of our partner donor there is among chapter to mention lang dako may pasalamat sa Grace Construction po Corporation under po sa ilahang sister company ang Kidney Care nga gidumala nilang Ma'am Michelle Chong o ni Sir Kuan sa Yambana. Dako kami pasalamat kay ilaming gitagaan nag-donate sila og ganing duha ka kuan. Actually nag-donate sila primero refrigerator and then nag-donate po sila lain og kaning agitator and blood bag tube sealer. So kanang agitator sir, isa na siya sa kinahanglan para sa mga blood service facility para makastore sila og platelet nga mula siya og 5 days. Kay ang shelf life magod sa platelet kay until 5 days na siya. Munang dili gyud mi mag-store ana og daghan pod. Kay masayang ang gasto sa pag-testing, sa pag-process ana niya kay all blood regardless sa blood type should be undergone a what we call process. I-test na siya, i-process pag siya pag-separate. So na siya mga corresponding nga mga expenses. That's why natin gitawag nga blood processing fee. Kaya sa testing, gikan pa lang sa pag-collect, nagasto na gud pag-collect sa dugo. Sudlan sa kanang mga blood bag nga gamit, gi-purchase na siya, mga reagents, blood typing, hatag na to snack sa mga donor, de pag-abot sa testing, kanang pag-test pa lang daan, 5 panels gud nga testing atong buhaton ana. HIV, malaria, syphilis, Hepa B, Hepa C, ay Hepa A and Hepa B. So kana ang mga testing atong buhaton sa mga dugo para to make it sure gyud nga safe siya maabono sa pasyente. Muna natin gitawag nga blood processing fee. Which is wala pa kayo na familiar sa mga katawhan nga nung matingala sila nga gidonate ra man dugo inatag ra mga na may bayad. By the way sir, kuan man sir. Diri sa Usamis medyo misaka ang kaso sa dengue. Wa ba ta magkulang? So far sir, ibutang lang nato nga last 3 weeks ago since pag-fluctuate sa dengue cases nato ubay-ubay ang ming anhi diri para mukuha og platelet. But the problem is we can release platelet man. We have the capability to release platelet. The only problem is we have to bring again the challenge namo is we have to bring the blood units to Pagadian or Iligan para i-process ang platelet and bring it back here sa amo ang kuan. So ang buti pasabot sa platelet i-process pa siya? Yes sir, i-separate pa na siya. Gikan sa pagka-whole blood niya sa dito sulod sa blood bag, i-separate ba gina siya. Kaya ang gikinahanglan sa pasyente sa platelet lang. Platelet lang. So, kung maka-release benta may kay maka-store man mi og platelet kaso lang lisod sa among part, challenge sa among part nga pag-process kay wala lagi may sakyanan nga magamit. Okay. Gusto kayo may mutabang, gusto jud kayo may unsaon man namo nang dugo tawon para ilaha man puna para sa mga pasyente magina. But incapable pa mi sa pagkakaroon nga maka-produce ana even though we can kay wala lagi may sakyanan, wa may mobilization ba. Mure problema namo. Kung naa lang may mobilization magamit, may sakyanan magamit atong Pagadian, atong Iligan, kaya kayo. Okay, labon pa nga kada bloodletting good sir. For example, makakuha mig 20 ka buok blood bags. Gikan sa 20 ka donor. Pwede tang maka-produce og 20 ka platelet ana. Okay. Sir, so ang pasyente mo ari dire mo panog dugo, pila ba yan? By component gyapon sa sir. So ang whole blood under Republic Act 7719, muna siya ang National Blood Service Act og sa kini DOH memorandum memorandum circular nga nanatay gitawag og standard processing fee sa dugo. Ang whole blood is 1,800, ang pack RBC is 1,500 and platelet is only 1,000. Ugo sir. Yes sir. Okay. Sir,
Diri ko sa doon na mo ilaing mga programa, sir. Yes. Paano ko atong Aside, programa? well-known magud ang, excuse me, well-known magud ang Red Cross sa dugo Yes, lang, oo. pero daghang pang makabalo nga napay may other mga services nga gina-offer po sa public. Isa mo mga training. So padayon gihapon ang ato ang kining promotion sa or pag-encourage sa mga katawhan nga gusto magpa-enroll sa training. Daghang pong makuha nga ano bang nabibayad ang training. Since this is a training, this is not a seminar, it's a training. So we provide materials, we provide handouts, we also provide kining bandages, and other training equipment nga pwede gamiton during the duration of the training. Napo na siya mga maintenance. That's why na siya training fee. And then aside from that, we also provide certificate and license sa makapasar. That's why nag-shade gitawag nga training fee. There's no such thing as training as free. Pero kung si government ang nag-conduct, yes, na free gina siya kay government man. So sa amo nag-shade gitawag nga training fee kay mo dala gito corresponding nga mga kining gamitan para during sa training. So padayon gihapon katong requirements sa DOLE sa mga establishment gikan sa small medium enterprise ngadto sa mga dagko nga mga corporations nga requirements sa Department of Labor and Employment nga dapat ilang mga safety officers nga gitawag nilang safety officers mo undergo sila og kining training sa Philippine Red Cross kaning gitawag nato occupational first aid and basic life support nga training. That is 2 days. Actually, we have scheduled this coming 15 and 16 March. Again, karong March 15 and 16 natay training nga buhaton diri gyapon sa ato ang opisina. So I invite everyone, every tanang mga establishment nga wala pa na naka-train, katupong na-train na but na expire kay na mo expiration ng ato ang certificates are 2 years na siya. So katong mga establishment nga nag-expire na di na nato hulaton nga mag-inspection mag-inspect na ang duli adi sa pata magkarag-karag kay kami dili pud mi pwede nga mag-train og duha isa lang. We have a minimum number of participants to proceed to a training. So natay gitawag napod mi gina-follow nga standard. So mentras natay available nga schedule, we have to grab the opportunity na lang pod para dili pud makuan ba dili ta kaning mag-apas sa oras mentras napay available nga schedule kay dili man good permanente nga natin schedule, sir. So again, karong March 15 and 16 na ate ay kini pagahigayon nga first aid and basic life support nga training. That is open to all not just for business establishment. It's open to all katong willing nga magpa-train. Sa business establishment, sir, limit ba ilang tao o nga ipadala? Actually, sir, depende na siya sa type of type of establishment kay na magutay by classification maguna siya, sir. Depende sa lang employment structure. So katong mga small and medium enterprise at least isa. Pero katong mga mag-duty 24/7, at least duha na sila kay rotation man gud na. Kay dili man gud to malikaya ng emergency. Pangitan isa ray na train iyang duty karong buntag. Yan nahitabo ang emergency o ang disgrasya gabi. Ming out na siya ng alas 5. So kisa may kuan ana, di ba? So that's the simple logic lang gyud. That's why mo minimum tag duha, minimum tag isa, maximum tag duha para para matrain na to para sa rotation sa oras na ay permitting available nga personnel nga well trained and mo render og tabang in times of emergency at their offices or ilahang mga business establishments. Requirements sugid sa dole sa Yes, sir. Yes, sir. Ana gid sa balaod nga katong sa akong giingon sa imo kaganina, sir, under Republic Act 11058. Sir, salamat kayo. Sir, doon na mo ilang programa katong insurance niyo? Oh, yes, sir. Gina-promote din namo karon ang kining nami program nga gitawag natog Million Volunteer Fund Drive. So among giawhag ang katawhan nga makamutabang sa Philippine Red Cross nga maka-raise og fund kay magamit ra kini man gud among fundraising nga mga activities. Gitawag siya fundraising kay diri ra pod mi mokuha og fund nga matabang ra pod mabalik nato sa katawhan sa community every time nga naay disaster. Kay we rely on public donations. So isa sa amuang program
para maka-raise mig fund nato yung gitawag nga Million Volunteer Fund Drive nga gi-encourage namo ang katawan nga magpa-enroll sa among membership insurance. So si Red Cross nato yung gitawag nga membership kining program, gitawag nato ni siya nga membership assistance and accidental benefit. So member ka ni Red Cross tapos naa pa jud kay benefit. Nakatabang pa ka ni Red Cross para makatabang siya sa community, at the same time protektado po ka na Red Cross kaya na may benefit nimong madawat. So this is kuan kining more on accidental benefit. It's not like other insurance nga kuan bitaw health insurance siya. This is more on accidental benefits. So sa may mga benepisyo nga itong makuha niya. So natay accidental death, disablement, and dismemberment. Tapos napod tay unprovoked murder and assault nga benefit. And then napod tay accidental medical reimbursement. And also kining gitawag na to accidental burial assistance. Kung namatay tapos mawatag po tag burial assistance, iba ko lang namatay tapos daily hospitalization allowance. And by the way, na-mention na to kaganina ang dengue. Apil man gud diri ang animal bite. Matawag pa siya accident. Kaya wala nagituyo na itong paakan tag hayop. Including dengue. So, magpa-enroll ka ni Red Cross, ma-hospital ka, na kay madawat nga kaning gitawag accidental medical reimbursement kung ma-hospital ka tungod sa dengue. And aside from aside sa accidental medical reimbursement, naa pa jud kay madawat nga daily hospitalization allowance. So, pwede na ito process after na ta nakagawa sa ospital? Yes sir. Yes sir. Pwede. Diha na siya ang pag-process. Kinahanglan man nato tong abstract, itong medical records, medical certificate, kay ato man siyang i-attach sa pag-process sa ato ang claims. Kita nga itong claims. So, nindot sa buhaton nila, sir? Very simple ra sir. Hira sila diri sa Red Cross. I-present lang nila ang ilahang pangalan, date of birth, blood type, and the registration fee. Anara. So atong registration fee sa mga bata ginagidad og 3 years old up to 25 years old, pwede sila magpa-enroll sa category classic. That is only 60 pesos. For the whole year na sir, kasara sila magbayad ana. So sulod sa katuig. Yes, renewable siya sir every year. So di na ka magbayad. After ma-expire siya, after a year, ma-expire siya, bayad po ka 60. Bayad 60. Okay. So, calendar year siya, sir. Dili siya fiscal year. So, magpa-enroll ka karong March 5. Ma-expire po siya next year, March 5. So, katong imong gisgutan nga edad up to 25? 3 years old up to 25 years old, sir. So, 26 up to above? At to napuntan sa laing kategory. Kay kuan man ni kabuk atong category gi sir, 1 2 3 4 5 6 7 8 ni siya categories. So ang sunod niya, mas higher lang siya og payment, ito ang Premier Bronze. So ang iyahang kuan, ang iyahang membership fee is 150 pesos. Kana ra gyud imong bayaran. And the next niya is ang Premier Silver. 300 siya, 10 pesos. Ang next is ang atong Premier Gold, which is 500 pesos. And next is ang ato ang Premier Platinum, which is 1,000. And we have this very new nga membership nga kuha nato nga category nga gitawag nato og Enhanced Platinum. So sa Enhanced Platinum, the same lang gihapon ang mga benefits actually, sir. Lahi-lahi lang siya category. Magkataas lang ang iyahang benepisyo nga madawat, ang iyahang cash benefits nga madawat. So magkataas ang category, magkataas mong cash benefit. And then kini lang Enhanced Platinum, unique lang ni siya kay aside man gud sa cash benefit nga makuha, mga claims sa claims nila kay amo na i-reimburse ang ilang mga gasto, do tagaan po na mo silang kuan cash kung naay mahitabo sa ilaha sa due to accident. Naa si free nga blood. Si member mismo dili man non-transferable magud siya. So kato si member kung mag-need siya og blood due to accident or hospitalization, kailangan siya abunuhan na siya free nga blood isa. That's regardless kung donor siya or dili. Kay karon man gud maka-access kag dugo, dali imong access kung donor ka. Priority gyud ka namo kung donor ka, kay kung dili ka donor ni Red Cross, magdala jud kag donor para matagaan pug ka namo og kuan. Kay kinahanglan man nato siyang pulihan para pod
ang musunod nimo kuha makakuha po siya para dili ma-zero gid atong kuan. At the same time, maprotektahan po namo among donor mismo kay kung si donor mismo ang mukuha niya gihatag din namo tong lain niya dili pa gid donor malain. Siyempre ako donor malain jud ko. Nganong ako manoy wala dili kakuha, di ba? So regardless kung donor ka or dili ni Red Cross sa blood, makakuha ka dugo pinagila lang sa pagpa-member atong enhanced platinum which is 1,000 pesos. Ano siya? Aside pagid ana kung sa ubang mga chapter namo nabutan naman mga ambulances si Red Cross. So sa ubang mga chapter nga na mga ambulance na po siya free ambulance service. For the whole year na sir ha dili na one time lang. Bahalag kapila ka ambulance si bagulag ka sulod sa katuig. Okay, problema na. So sa katuig mga ospital kag mga kaduha katulo mo Pwede na, makabil sir. ka. Yes, sir. Basta kay covered ka for the whole year. Sir, salamat kayo basig na pa kay kadugang. So far kana lang siguro and kuan lang ginahangyo lang gyapon ako nga padayon lang gyapon natong suportaan ang atong kuan organization ng Philippine Red Cross, and then also dagko kami pasalamat po sa ato ang Asenso local government unit sa pag-support po namo perminti sa mga activities. Sila perminti gid ang nagpaluyo sa mga mga program and services diri sa atong syudad. Kay di gid kalihok pod ang Red Cross kung wala ang suporta sa LGU and even sa atong mga local officials. Gikan sa pinakataas atong mayor si Mayor Indy Maminal sa ato pong Vice Mayor, which is among chairperson po namo si Vice Mayor. Siya among chairperson of the board of director. Then honorary chairperson namo si Mayor. Gikan nila down to mga konsehal hangtod sa mga barangay captain na sa pagsuporta nila sa Philippine Red Cross. And also gihangyo pod nako pod nga padayon lang gyapon ang pag suporta pod sa katawhan labi na sa mga barangay. Ang padayon lang nato ang mga bloodletting program. Kay dili lang nato una-unaon nga para natay makuha. Ato lang una is para natay matabangan. Kaya lang kay namatay panultihon nga mas maayo pang kita ang mutabang kaysa kita ang tabangan. So mo na nga to ang gina-promote. Tabang sa katawhan. Sir, salamat ka sir o maayo. Daghan po kay salamat sir. May pangadlaw.